Okay, welcome back again mga idol. Matagal na tayong walang repair tutorial na video. So, ngayon, ituturo ko sa inyo mga idol kung paano i-repair yung water damage na cellphone. So, ito yung tinamaan mga idol. So, ito yung may tama. Kinalawang na siya mga idol. So, ang problema ng cellphone na ito ngayon mga idol ay nag-aandar siya pero wala siyang display. Testingan natin paandar. Ayan, nag-vibrate lang siya mga idol. Ibig sabihin, nag-aandar itong cellphone pero hindi makita yung display niya, wala siyang display. So, ito yung aayusin natin ngayon mga idol. Ito yung i-repair natin ngayon para mapa-display natin yung cellphone. Kasi ito yung may tama sa kanya, sa terminal ng LCD. Ito kasi yung flex ng kanyang LCD. Ito yung may tama. So, sa video na ito mga idol, alam kong pwede kayong mag-idea kung paano nyo i-repair yung mga water damage na cellphone ninyo. So, kung nakikita nyo idol, itong may parang itim na kuwan, ito yung may tama ng LCD. Yan yung tinamaan ng kalawang na putol yung mga linya ng bronze. So, ito yung unang-una, lilinisin natin ito mga idol, yung mga kinalawang na part D. Lilinisin natin gamit ang thinner. Thinner lang naman ang gamit natin pang linis dyan, at saka sipilyo. Sisipilyon lang natin mga idol, pero hindi na natin lalagyan ng toothpaste. Thinner lang ang gagamitin natin, hindi toothpaste. Ayan. Okay, so nakikita niyo idol. Kung nakikita niyo idol, mayroong naputol na linya. Kung kaya't iyan ang dahilan kung bakit hindi mag-display yung cellphone. Dahil may naputol na linya sa terminal ng kanyang LCD. So ito yung ayusin natin ngayon mga idol. So ang gagawin natin ngayon mga idol, susuldahan natin ito, soldahan natin ito para malaman natin kung ilan yung flex na or yung linya ng flex na naputol. Gagamitan natin ng solda. Dahil dito natin malalaman kung ilan lamang yung naputol na linya. Kasi yung itim na yan, hindi pa tayo sigurado kung putol talaga yan or nag-itim lang talaga. So dito nga pala sa pagsolda nito mga idol, para malaman nyo rin at magkaroon na rin kayo ng kaalaman. Sa pagsolda nitong fixed terminal na ito mga idol, dapat i-maintain nyo lang yung tagal ng solda para hindi masobrahan ng init yung flakes. Kasi pag nasobrahan ito ng init mga idol, matatanggal lahat niya ng mga bronze. Magkukab yan siya, yung mga bronze na yan, matanggal yan siya. Madamage ng init. Okay, ayan. So, kung nakikita niyo mga idol, dalawa yung linya na naputol pala. Dalawa yung linya na naputol. Yung nasa pinakagilid ang naputol. Ayan. So, yan yung naputol na linya, yung dalawang idol. So, itong nasa gilid, idol, kikiskisan natin yan para masoldahan. Kikiskisan natin yung nasa pinakagilid dahil wala na yung bronze niya. Ang natira na lang is yung may cover. Yung may cover na bronze. So, kikiskisan natin ito mga idol para masoldahan natin. Kasi ang gagawin natin dito mga idol is i-jump natin yung putol na linya gamit ang maliit na wire. So
kikis-kisa natin ito mga idol para dito natin ma-isolda yung wire na i-jump natin. So kapag nakaya nyo na itong i-jump yung ganito kalit na i-jump mga idol, pwede nyo nang sabihin na marunong na kayong magsolda. Pero pag hindi nyo pa nakayang i-jump ito, hindi ibig sabihin hindi pa kayo marunong magsolda. So dahil nakiskisa na natin siya mga idol, susoldahan naman natin siya para madikitan ng solda o malagyan ng solda. Okay, ayan. So pwede na yan siya mga idol dahil nakiskisa na siya na naglabas na yung bronze. So soldahan natin ngayon. So susoldahan ko ito mga idol at i-jump ko ito siya para karoon ng linya, yung putol na linya. Tapos i-jump, i-try natin kung mag-display na siya. Okay, so ito na siya ngayon mga idol dahil na-jump ko na siya. Yan na yan siya. So try natin siya paandar kung may display na siya. Okay, ayan. Nag-display nga siya mga idol pero widescreen lang siya. So ibig sabihin may isang linya pa na hindi gaanong na jump o may problema pa sa isang linya. May isang linya pa na may problema. So try natin i-check ulit. So ito pala yung may problema na linya mga idol. Nag-shorted ito. Nagdikit ang solda kaya naging shorted yung dalawang linya. Dapat hindi yan siya nagkadikit ng solda. So ito na siya ngayon mga idol. Na wala na yung shorted na linya. Tinanggal ko na yung nagkadikit na linya, dalawang linya. So try natin siya ngayon paandar para malaman natin kung okay na ba or may display na ba siya. Okay, ayan mga idol. Ngayon may display na siya mga idol. Napa-display ko na rin siya. So successful na rin mga idol. So itong cellphone na ito may naayos na rin ako dito yung touchscreen din pala niya kanina. Hindi na rin siya mag-function dahil may tama rin siya ng kalawang. So inayos ko na rin yun. Ito yung kanyang flex ng touchscreen. So maraming salamat dahil naging successful itong pag-repair natin ito mga idol. Kasi alam niyo mga idol, mahirap talaga i-jump yung ganito kaliit na susoldahin. Kasi nga sa ibang technician pa, nagdi-declare na lang sila na palitan na lang ng LCD yung cellphone pag ganito na yung problema na may maliit na talaga na i-jump. So, yun na declare na lang nila na palitan na lang ng bagong LCD kaysa naman mag-jump pa sila kasi sobrang hirap talaga i-jump yung ganitong kaliit na linya. Pero sa mga baguhan pa lang or bago pa lang nagre-repair, pwede nyo i-challenge yung sarili nyo sa ganito kaliit na mga i-jump. At sa video na ito mga idol, kahit hindi ka man technician, pwede ka nang magkaroon ng idea sa video na ito kung paano mo ayusin yung cellphone mo kung sakaling naging water damage yung cellphone mo at nagkaroon ng problema. At maraming salamat nga pala sa panonood. At kung baguhan ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutang i-hit yung subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video na i-upload ko. Maraming salamat again.